Record-breaking para kay Senate President Mig Zubiri ang performance ng Senado ngayong taon. Mahigit 30 panukalang batas kasi ang napirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang na riyan ang pambansang pondo at priority bills ng administrasyon. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Isang banner year ng Senado ang taong 2023 para kay Senate President Juan Miguel Zubiri, kung saan naging produktibo ang taong ito para sa pagpapasa ng mga panukalang batas at pagsilip sa iba't ibang programa ng gobyerno na dapat mabusisi o maimbestigahan. This year we've had record-breaking Senate performance in almost all surveys that are being commissioned. So, job well done, everyone. Sa datos na nilabas sa tanggapan ni Zubiri, 32 bills ang napirmahan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang na rito ang pambansang budget para sa taong 2024. Ilan ba sa mga naisabatas ngayong taon ay ang Republic Act 11959 na nagbibigay daan sa konstruksyon ng specialty health facilities sa mga ospital na pinangangasiwaan ng Department of Health sa iba't ibang rehiyon. Ilan pa sa nalagdaan ngayong taon na batas ay ang Public-Private Partnership Act at ang Internet Transactions Act. Paliwanag ni Zubiri, lahat ng batas na yan ay pinag-aralang mabuti at binusisi para makinabang ang mga Pilipino. Sa ngayon, nasa 29 naman na panukalang batas ang nag-aabang ng pirma ng Pangulo. Halimbawa na lang ay ang panukalang New Passport Act, Tatak Pinoy Bill, Ease of Paying Taxes Bill at marami pang iba. Bukod sa pagbuo ng mga batas, naging abala rin ang Senado sa iba't ibang investigasyon at pagdinig. Tulad na lang sa ginagawang panggigipit ng China sa West Philippine Sea, ang umunoy kulto sa Socorro, Surigao del Norte, mga pulis na umunoy dawit sa katiwalian, problema sa NAIA, pagtaas ng presyo ng sibuyas at marami pang iba. Daniel Manalastas para sa Bayan.